Muli akong nagbabalik tanaw sa tinakaraan, kung kailan ang pangalan mo sa puso ko nakadaan. At lagi kong iniisip nung ikaw ang kinakasama kung saan na mga kamalian ko'y itinatama. Sinasama mo ako sa mundo, napakasaya. Sa bawat oras na kasama ka, di naaaksaya ang mga panahon kung kailan ikaw lamang ang kapiling. Ang tuwang nadarama na sa'yo lamang nanggagaling. Kaya ako'y nangihinayang sa binuong pagmamahal. Mga alaala na nasayang na hindi rin nagtagal. Nasimula na mapigtal ang tali na nagbibigay sa ating mga puso na hindi na kaya magtiis. Sa paglihis ng relasyon na nais pang mapagpatuloy ang mga sinimulan na kung saan hanggang sa dulo. Mananatili ang pag-ibig na iyong itinaya, na pinapangarap kong muli kong mahagan. Kaya ibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal. Pagkaingatan ko at aalagaan. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling. Isang tulaan na likha mula sa mga alaala sa isang babae na sa'kin ay ipinadala upang maituwid lahat ng mga pagkakamali. At ang babae na kasama ko sa bawat sandali, ang pumawi ng hapdi na aking nararamdaman, at ang bumawi ng ngiti na dati di matagpuan. Dahil puno ng kalungkutan ang buo kong pagkatao, at ikaw lang ang tumulong sa'kin na makapagbago. Kaya ang katulad mo ay inibig ko ng lubos, ngunit nang masaya na tayo ay bigla kang tinubos. Bakit maaga na tinapos ang ating pagmamahalan? Nasaan na sinabi mong relasyon na pangmatagalan? Bakit mo ako iniwan nang wala man lang pasabi, upang bago ka lumisan makahalik sa iyong labi? Gabi-gabing iniisip at di mo pinaalam na dito sa buhay ko isa ka lang walang hiram. Ibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal. Pagkaingatan ko at aalagaan. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling. Ako'y lumilingon sa pag-ibig na nagwakas, ang dating nag-uugnay sa atin, bakit napigtas? Hindi ako makatakas sa bawat mga pasakit na lungkot na bumabalot tuwing ako'y pipikit. Bakit mo pinagkait sa'kin pag-ibig na wagas? Kasabay ng pagguho ng mundo ko aking lakas. Di man lang nakaligtas sa relasyon na iyong sinayang. Sa dinulot mo na sugat, di ka ba nang hihinayang? Ilang hindi ko makayang mawalay sa tulad mo. Kailan ko kaya muling mahahawakan palad mo? Ibinigay lahat sa'yo, halos walang itinira. Ang buhay pati ang puso ko yaking itinaya. Pinagpawalang bahala mo lang ang lahat-lahat. Ibinuhos ko na luha ay hindi pa ba sapat? Kung mapupunan ko lang ang aking mga pagkukulang, sa panahon na kung maibabalik ko lang. Ibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal. Pagkaingatan ko at aalagaan. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng
pagdakil sa umang, sa paglapit sa hagdanan, sa pinto ng kalangitan, sumayang tahanan, kumakapat habang buhay. At ikaw ay tawagin sa umuman, sa paglapit sa hagdanan, sa pinto ng kalangitan. Sa paglapit sa hagdanan, sa pinto ng kalangitan, ay ako matapos na sa pagkalito. Ibitaw na tayo makakasta ay si Kristo. Kung ako at ikaw ay tawagin sa hukuman, sa paglapit sa hagdanan, sa pinto ng kalangitan, may lahanan, tumatabas Pagdating ng araw na ating pinakalihintay, anong bagong aral ating mamasdan? Kung lahat ng naligtas ay magtipon na sa pagbang, naroon akong may tutong ng buhay. Pagdating naroon akong may buhay, pagdating naroon akong pangarap, pagdating naroon akong pangarap, naroon akong may tutong ng buhay. At sa araw na niya umabang ng mga banal, kahayag ang kanyang kalwalhatian. Huwag na umigilan ay magtipid ng may kapaan, naroon akong may tutong ng buhay. Pagdating naroon akong pangarap, pagdating naroon akong pangarap, pagdating naroon akong pangarap, naroon akong may tutong ng buhay. Tayo'y maglingkod sa Diyos hanggang tayo'y may panahon, pagtiligtas ay ating dalhin ngayon. Nakutan mo natin ang araw ng pag-uukol, siguro tayong tatanggapin mo. Pagdating naroon akong pangarap, pagdating naroon akong pangarap, pagdating naroon akong pangarap, naroon akong may tutong ng buhay. ipag-ugnay sa Panginoon. Mangungunahan po tayo sa panalangin ng Predikador Dante Celestino. Tayo'y manalangin. Sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami ng marami, O Panginoon, sa pagkakataong ito. Na binigyan mo ang bawat sa amin ng pagkakataon upang minsang pa makipag-ugnay sa iyo at magpasalamat ng mga bagay na aming natatanggap o di man mo pinakakaloob sa bawat isa sa amin. Sa
Salamat sa iyo, Panginoon namin Diyos, sa buhay at kalakasan na aming naranasan ngayon sa bawat isa sa amin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami, O Panginoon, sa sambahayan ng aming mga kapatid. Salamat sa iyo ng marami at kami nakarating ng balwalhati na walang anumang sagabal sa aming pagkatao dito. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nasaksihan namin, O Panginoon, ang isang mong anak na kinuha at idinala dyan sa iyong sinapupunan. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinasalamatan namin ng marami. At nalalaman namin, O Panginoon, na kaming lahat ay uuwi sa ganitong kalagayan. Dakilang Diyos at aming Panginoon, dalangin namin na ang mga kapighatiang nadarama ng aming mga kapatid na iniwan ng aming kapatid na nasa aming kalagitnaan. Lobin mo, O Diyos, na ikaw ang umabot sa kanilang mga pangailangan. Abutin mo rin, O Panginoon, ang kanilang mga kadalamatian. Bigyan mo sila, O Panginoon, ng kaliwang nagmumula sa iyo. At loobin mo, dakilang Diyos, na ibigay ng buo ang kanilang magulang, ang kanilang mahal sa buhay, na hindi man, O Panginoon, matanggap ng iba sa amin, ay matanggap naming buong buo at ipagkatiwala sa iyo. Dakilang Diyos at aming Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang mayroong plano sa bawat isa sa amin. Ikaw ang nagbigay ng aming buhay. At ikaw rin, O Panginoon, ang papawi nito. Sa gabing ito, O Panginoon, dalangin din namin na igayak mo at ihanda ang aming mga puso at aming mga isipan upang tumanggap ng iyong mga banal na salita na magmumula sa iyong anak na kakasapapan ngayong gabi. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo ng kapangyarihan at isang bahaging makapagbibigay sa amin ng katuruan sa aming pakikipamuhay sa isang lipunan ito upang sa gayon, O dakilang Diyos, kami ay mapanuto sa gawain ng paglilingkod sa iyo. Naniniwala kami, O Diyos, na ang aming dalangin ay nakarating dyan sa iyong sinapupunan. At pinasalamatan namin ng lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus at Tagapagligtas. Tingin po tayo sa pagkakatayo at pakinggan po natin ang pagbasa ng banal na kasulatan ng ating tagapagsama. Ganito po ang sinasabi. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain ng araw-araw. May isa rin namang pulubing ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at nilibing. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po ang kapulungan ng Northeast sa pagpapaabot ng pakikiisang damdamin ang ating pong kapatid na Gloria Mentilio. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Kinakatawan ko po ang kabuuan ng District 3 Northeast Kababaihan Chapter para ipaabot po ang aming pakikidalamhati sa pamilya ng Kaampi. Although ito po yung aking kauna-unahan na mapunta sa dakong ito. At bilang mga magkakapatid po sa iglesia, ay kami po ay nakikidalamhati sa inyo. At bilang Pangulo ng Kababaihan, tungkulin ko po na iparating din ang pakikidalamhati ng buong kababaihan ng District 3 Northeast. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Ay kinakatawan ko ang kalalakihan. Ang masasabi ko lang po, bagamat tayo po ay nagdadalamhati
ay tanggapin po natin ito na isang kaloob ng ating Panginoon Diyos, isang pagpapala. At marahil ito na po ang umpisa at patuluyang pagsasama-sama natin sa loob ng ating mahal na iglesia, ang Yemilif. Ito na rin po ang hudyat na tayo magkabikis-bikis at sa lahat ng ating, kailangan po tayo manguna sa lahat ng gawain. Ilan po at magandang gabi po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito ay ipinaabot ko ang pagkiramay ng aking pamilya sa angka ng Yumao at gayon din bilang Pangulo ng Sangguniang Panglaiko, ang apat na kapisanan na di man dapat nasa pangangasiwa ng inyong lingkod ay pinaabot ko rin sa pusong pagkiramay ng lahat ng mga young adult ng mga kabataan at gayon din ang ating dalawang nagpahayag ng pakikitalman. Sa huli ay tanggapin nyo ang aming taon-puso pakikiramay. Salamat. Salamat. Ano po ang isa po sa anak ni Tatay Antonio, si Ma'am Ampi. Yan, ang aming school principal po. So, kay Ma'am Ampi, sa kanyang mga kapatid, sa mga anak ni Tatay Antonio, sa mga pamilya, ang aming pong pakikiisang damdamin ay aming pong ipinaabot mula po sa paaralan ng San Ricardo. Although nandito po si Pastor, sabi po kasi nila doon ay amin pong ipinaabot. Nakikisimpatya po kami sa inyong damdamin, sa inyong nararanasan sa panahon na ito. At sabi nga po, ang lahat ng bagay ay mayroong panahon. Sabi po sa Ecclesiastes, there is a panahon ng kagalakan, ng pagsasama-sama. At ang ganitong pagkakataon ay ang aming prayer ay patuloy na ipakita sa inyo ng Diyos ang inyong pagkakaisa bilang isang pamilya at yung pong patuloy na paglago sa inyong mga pananampalataya sa ganitong uri po ng inyong karanasan. Magandang gabi po at muli po ang aming pakikiisang damdamin po sa pamilya ni Tatay Antonio Hargel. Po sa inyong lahat. Ako po ang nakadisinang diakonisa sa Balugay Yemilif at ang ating pong Pastor Hargel, ang ating pong pastor doon ay ang Balugaw Yemilif Church po ay kinakatawan ko po sa pagpapaabot po ng pakikiramay sa pamilya po ng ating Tatay Antonio Hargel at ang patuloy po naming panalangin ay maranasan ninyo ang patuloy na kagalakan at pagpapala po ng ating Panginoon. Isang magandang gabi po. Yan. Salamat po sa lahat ng mga bumati. At ngayon po ay ibigay po natin ang katahimikan at pakinggan po natin ang mga salita ng Diyos na isasabog po sa atin sa kalagitnaan. Pwede ho bang pansumandaling itigil muna yung pagsusugal at magulang. At ang pamilya Cortez po at ang Bago Yemilif Church ay nakikiramay po sa pamilya Hargel. Kaya sabi ko, mag-share lang po. Pero ngayon po ay hindi ko ina-expect na magsalita pa po ako ngayon. At siyempre, hindi naman ako makatanggi sa aking pastor, si Pastor Ramil. Kanina, nung pagdating ko, Pastor, may Bible ka bang dala? Mga pastor, lagi naman po kaming handa, no? Hindi lang po kami Boy Scout, kundi mga pastor po kami. No? Pag sinabi pong pastor kasi, mga lingkod, ibig sabihin nakahanda lagi yan.
ating Tatay Antonio Archel. At naniniwala po ako na ang kamatayan ay laging may purpose ang Panginoon. Maaari itong ganitong mga okasyon ay lalong mangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. At naniniwala po ako na after this sermon ay makapagnilay-nilay tayo sa ating mga sarili tungkol sa pusat. Sa kabila, Panginoon, ng kalungkutan na naranasan namin, naniniwala po kami na ang iyong patuloy na kaaliwan, ng iyong ipagkakaloob, lalo na po sa mga naulila ng aming Tatay Antonio. I-bless po ninyo ang sermon o mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito tayo sa lamay ay ang pag-uusapan natin ay yung tungkol sa pagyaman, kundi pag-uusapan natin ang kamatayan. Meron sinasabi sa Bible na ganito, na mas mainam ang pumunta sa lamayan kaysa mga handaan. Ang dahilan po kasi ay ganito. Kapag sa handaan tayo pumunta, ang pinag-uusapan ay tungkol sa pagunlad ng buhay, no? Yung material na blessing, gano'n. Yung pagyayabang, yung masarap ang luto ko, itong gamit na to galing sa ganitong-ganito. Ano, ha? Hindi natin masyadong pinag-uusapan ng tungkol sa buhay natin sa kamatayan. Pero pag ganitong mga okasyon, ang pinag-uusapan natin yung buhay natin at sa Diyos. Lagi yun, yung kamatayan at ang buhay natin ay at ang Diyos. Kanina binasa ko po ang talata sa Bible, dito sa Luke chapter 16, ay may kaugnayan po ito sa mayaman at sa si Lazaro. Very familiar itong talatang ito sa atin bilang isang mananampalataya, ang kasaysayan nito. At titignan natin, ang una ay yung ano nga ba ang kamatayan? Ang kamatayan ay hindi ito ang katapusan ng buhay. Death is not the end of life. Ulitin ko po yun. Death is not the end of life. It's only a change of condition. And yung tinatawag nating kalagayan at location. Yung lugar. Pero ang totoo, katulad nga po ng ating binasang ating pag-aaralan, saan mo ilalagak ang iyong buhay na walang hanggan? Doon ba sa impyerno, nakasama ang mga